Hi everyone, happy Friday no sa ating lahat. Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi po no sa mga bawat isa po sa atin. Ngayon pong araw ng Biyernes, guys, is Friday no, ang tawag ng mga kapwa po natin trabahante no, ang Friday no. Sa amin kasi alala ko po ito nung nasa Pilipinas pa po ako at pumapasok sa trabaho. Pagdating po ng Friday is ang mga co-workers ko po, ang tawag po nila sa Friday is fly day kasi last day ng work no, trabaho, at Sabado Sunday is free time naman din kasi no. So inuulit ko po, magandang araw, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin, and let's enjoy no, enjoy our balitaktakan. So bago po tayo pumunta sa ating pag-usapan, gusto kong i-congratulate no ang ating pinakamamahal na Kuya Dave. Congratulations Dave no, kasi ito na po ang umpisa ng journey mo no, pagkamit mo sa iyong mga pangarap. So kung babalikan po natin no, kung babalikan natin Kuya Dave ang iyong nakaraan from Divisoria no, mula nung nakita ka ng iyong tatay sa Divisoria hanggang ngayon po ay napaka-amazing no ang nangyayari sa buhay mo no. Kahit na sabi nga natin is from the start ay medyo nahirapan ka sa pag-adapt, but pinilit mo no ang iyong sarili na maka-adapt agad para makasabay ka po sa mga pinsan mo no, mga pamangkin ni Tate Ram at ni Nanay Jack, at makasabay ka sa agos ng buhay. So nakikita po natin ngayon ang bunga. Ikaw ay naging isang matalino, mabait at mapagmahal na anak sa tatay at Nanay Jack mo no. Katulad ng sabi ko Kuya Dave, this is only no the beginning of your journey no, para sa pagkamit mo sa iyong mga pangarap, sa iyong minimithi no, na para sa iyong kinabukasan no. Sabi nga natin kasi yung iba diyan is minamaliit no, yung iba minamaliit po yung nakaraan, yung hirap na pinanggalingan ng isang batang kargador no. Minamaliit po nila yung karanasan niya noong siya ay nasa Divisoria pa. Hindi pa raw po yun, hindi raw po mahirap yun, sabi po ng mga supporters ni Luis no. Mas mahirap daw po yung buhay na naranasan po ni Luis na pagpapastol daw po ng itik no. Pero sabi ko nga no comparison, kahit sino po ang tanungin po natin, mahirap yung pinagdaanan po ni Kuya Dave kasi nga po he's alone by himself no. Nabubuhay siya, nagtatrabaho siya para po sa sarili niya, para po may pangkain siya, para po may pambili po siya ng damit, ng tsinilas no. At hindi lang po yun no, nabubuhay po siya kasi ang ating Kuya Dave din, pag may natitira sa sahod niya ay binibigyan din po niya yung tatay ni Kuya Martin ng pambili din po ng gamot kahit papaano. That's our Kuya Dave. It's amazing no, sa batang edad no ng ating Kuya Dave, nung nasa Divisoria pa siya, is naiisip pa rin po niya no na kahit papaano is mag-share ng blessings niya sa taong alam niyang minahal din siya, tinanggap siya no. Ito po ay walang iba kundi ang tatay ni Kang Martin no, yung unang tao na nagmalasakit no, yung unang tao na nagparamdam ng pagmamalasakit sa ating Kuya Dave, para sa ganun ay hindi po siya mapariwara no sa kanyang pag-iisa sa Divisoria. So from that on is nakita po siya ng ating Tatay Ram or Aka Tikram no, at niligawan ang ating Kuya Dave no.
niligawan hanggang mapasagot niya po na sumama sa kanya at maging isang parte po ng pamilya niya o kaya family Manalasta. So kung nakita nyo, nasubaybayan nyo ang buhay ng ating Kuya Dave, no, sa hanggang sa ngayon, masasabi po natin na mahirap, magulo, masaya, no, talaga naman din, no, yung ups and down, hindi po mawala-wala, no, na parte po yan ng buhay ng bawat isa, no, parte po yan ng buhay ng bawat Pilipino or bawat tao, mayaman man o mahirap, ay andyan ang up and down na pagdaraanan po ng bawat isa sa atin. Pero napakaswerte, no, ang batang kargador na ito, dahil napagtagumpayan niya po, no, ang mga pagsubok, no, hindi po siya nawalan ng pag-asa na makakamit at makakamit niya ang kaligayahan, ang pagmamahal na siyang dinaranas niya ngayon, no, siyang nararamdaman niya ngayon. So that's our Kuya Dave, no, the amazing young man of Tikram Vlog and Tikram family, no. So ngayon nag-umpisa na po, no, sabi ko nga it's moving up yesterday, no, at ang ating Kuya Dave ay nakatanggap, no, ng honorary award, no. Ito po ay ang MVP, no, most valuable players ang nakuha ng ating Kuya Dave, no, na ito na naman po ay minamaliit ng iba na ano raw naman po ang mapapala niya doon sa MVP na yun. So sabi ko nga is sa isang prestigyosong palaro, mga ball games, no, ang MVP ay inaasam, no, ng bawat players na makamtan, no. Pero katulad po ng sinabi natin kagabi, ay iisa lang po ang maswerte na makakakuha nito, no. Kung hindi man po ikaw ang the best, no, ikaw ay isa sa pinaka the best na manlalaro kung nakatanggap ka ng ganitong award, lalo na entire school po, no. So natanggap ng ating Kuya Dave ang MVP award sa kanilang recognition kahapon. So congratulations Kuya, no. Ipagpatuloy mo lang ang positive na pag-iisip mo at sigurado po tayo, no, hindi lang po yan ang iyong matatanggap. At guys, sabi ko nga, ang biggest competitor ng ating Kuya Dave at ni Luis. Alam niyo po ang biggest competitor ni Kuya Dave, no? Siguro na nababahala po kayo, no? Sino na naman po kaya itong sinasabi ni Super Nanay na ito na biggest competitor ng ating Kuya Dave? 'Di ba? Kung hindi nyo po alam ang biggest competitor ng ating Kuya Dave, ay hindi po si Luis. Kung hindi nyo rin po alam na ang biggest competitor ni Luis, ay hindi po ang ating Kuya Dave. Sino? Gusto nyo po bang malaman? Sa analysis ko po guys, sa aking pagmamatsyag, pagsubaybay sa dalawang to, no, is nakita ko kung sino po ang pinakamalaking kakumpetensya ng ating Kuya Dave, no. Ito po ay walang iba kundi ang kanyang sarili, no. Walang iba po kundi ang kanyang sarili. Bakit nasabi kong ang biggest competition, ang pinakamalaking kakumpetensya ng ating Kuya Dave ay ang kanyang sarili, no? Wala pong iba, walang tao na kakumpetensya ang ating Kuya Dave, no, kundi ang kanyang sarili lamang. Dahil po every year, no, since pumunta po siya kay Tikram at nakita po natin kung paano po siya lumaki, nag-grow, no, emotionally, spiritually, and sa anumang bagay, nakita po natin, nasubaybayan po natin, no. Every year, every end of the year, no, every end of the school year, no, mula nang nag-aral siya is iba-iba yung pasabog na binibigay niya or ipinapakita niya, no. Iba-iba yung award na nakakamtan niya, no. So
ang gusto ng ating Kuya Dave, no, kung ano yung nakuha niya for the first time is, and the second time around ay malalagpasan niya yun, magli-level up siya. Ganun po ang ating Kuya Dave, no? At kung ano na naman po yung award na nakamtan niya in the second time, for the third time around is aakyat na naman po siya, magli-level up na naman po siya. Ayan po ang ating Kuya Dave. Kalaban niya po mismo ang kanyang sarili dyan, no? Wala po siyang ibang kakumpetensya kundi ang kanyang sarili, at ganun din po kay Luis, no? Ang kakumpetensya po nilang dalawa ay ang kanilang sarili, kasi ayaw po nila, no, lalo na po ang ating Kuya Dave, alam po natin ang mindset ng ating Kuya Dave, no, na hanggat kaya niya, no, alam mo yung niyayakap niya po yung mga challenges, hindi po niya sinusukuan, hanggat kaya niya ay susubukan niya, ipaglalaban niya. Ganyan ang ating Kuya Dave. So nakita po natin, no, first year, no, 'di ba? Nung nag-grade 6 siya, first year. So after first year, dalawang baitang, no, second year and third year, lumabkaw po siya, no. Na-skipan po niya yung dalawang baitang na yon. So pumunta po agad siya ng fourth year, no. So kung nakita nyo po yung pag-level up ng ating Kuya Dave, no, yung gusto niyang makamit, no, kung i-rate po natin, no, ang ating Kuya Dave, kasi dalawang baitang po, no, it's a second year and third year. Yung baitang po na yan ang pinakamahirap, no, for me, kasi nag-aral din po tayo ng high school, no, naranasan din po natin yan. At yung dalawang baitang second year and third year ang pinakamahirap na part, no, ng high school, kasi andyan po yung sabi ko nga, pinakamahirap na science, pinakamahirap na mathematics, no. Yung first year kasi is mag-uumpisa ka pa lang dyan, and yung fourth year po is parang yun na po yung pagpa-finalize, no. Yung second year at third year, doon ka pa lang, doon mo pa lang siya matutunan ng husto kung paano i-apply, no, ang mga formula na yan, no, 'di ba? Napakahirap. So ngayon napumunta po siya ng fourth year na walang kasihadong kaalaman tungkol po sa mga pinag-aralan ng second year at third year, no. Nakita po natin mismo, no, yung pag-level up ng ating Kuya Dave, yung kagustuhan niya po na kahit papaano is yung nakuha niya noong first year siya ay malalampasan niya, no, 'di ba? Yung mga grades ng ating Kuya Dave is matataas, no? Kumpara, no? Ikumpara po natin ito, no, sa mga kasabayan niya na nag second year at nag third year, no? Kung titignan po natin, ikumpara po natin ito sa mga classmates niya na nakaranas ng third year at second year, no? So tignan po natin, no, napakalaki po yung talaga naman yung agwat, no, ng hinabol ni Dave, no, sa mga classmate niya na dumanas ng normal na pag-aaral, no. Si Luis, naka third year si Luis, ay naka second year si Luis, no, naka second year po si Luis. It's second year? It's third year. Naka third year po si Luis, no? Nung nakaraan, naka third year siya. So, si Dave ay wala, no? First year lang po ang ating Kuya Dave. Lumabkaw po siya agad ng fourth year this year, no? So, nakita nyo po yung yung differences ng dalawa, no? So, although sabi nga natin is hindi nakakuha ng honor ng ating Kuya Dave, pero puring-puri po siya ng kanyang mga teachers. Why? Bakit? Bakit apay? No? Kasi sa isang mag-aaral na wala ka namang napag-aralan sa second year at third year, hindi mo alam yung mga topic doon, no? Hindi mo naumpisahan yung kung paano magkalkulos o paano ng mga formula, is nakaka-catch up ka, nakakasabay ka sa iyong mga kasama, no?
So iyan pa lang, no, is karangalan na kay Kuya Dave, no. Yung pagkapanalo pa lang po niya ng maths sa school campus po nila is isang karangalan na po yan sa ating Kuya Dave, no. Dahil alam ng ating Kuya Dave na mahihirapan po siyang humabol sa honoror, no. Alam nyo kung saan po nag-focus ang ating Kuya Dave? Sa sports, no. Sa sports po nag-focus ng ating, hindi naman totally nag-focus doon, no, na iniwan na yan, no, yung academic niya, hindi po ganun ang ibig kong sabihin, no. Kung saan po siya nag-i-excel ngayon is doon po siya nag-level up, no. Kasi alam natin, sabi ko nga, mahirap man tanggapin sa atin na mga supporters ni Dave na sa ganung nangyari kay Kuya Dave, no, na from first year to fourth year, no, is talagang mahihirapan siya na i-push, no, na i-push forward, kasi sabi ko nga marami po siyang hindi nakuha, marami po siyang hindi na-tackle na topic, no. Dahil second year and third year is napakahirap po dyan, guys, no, lalo na po sa mathematics at science, grabe po ang hirap niyan, no. Yung English, yung mga social studies, madali, Filipino, madali na lang po yan, pero yung mathematics, science, no, ang napakahirap, mga major subject pa man din po yan. Okay lang yung mathematics, sabi natin, kasi alam natin ang ating Kuya Dave ay magaling po dyan, no. Wala pong problema sa kanya yan. Pero sabi nga po natin is talagang hindi po kinaya ng power ng ating Kuya Dave, no. Kaya nag-isip po siya, no, ng paraan para kahit pa paano hindi man niya po makamit yung inaasahan natin ng mga supporters niya, inaasahan ng ibang supporters niya, no, ay mayroon siyang makukuha na karangalan para po sa kanyang nanay at tatay. So ito nga po, no, ito nga po ang MVP award, no, na ipagmamalaki mo yan, no. Ako, sabi ko nga is kung anak ko ang makakuha ng ganyang award, nako, magsisigaw po ako, magtatalon po ako. MVP lang po yan, no, nakuha niya, MVP, no. So sabi ko nga, di bali yung honor na yan, makikita natin pagdating ng panahon, no. Sa kolehiyo mayroon pa sa kolehiyo mayroon pa po, no. Kung naaalala nyo po yung dalaga ko, sabi ko po sa inyo, from Marikina to La Union, no. Doon po siya sa Marikina po siya nag-graduate ng nag-moving up ng 4th year high school. Nag-transfer po siya sa La Union ng senior high school po siya, no. So medyo nahirapan din sa pag-adapt, pero ang aking dalaga kasi ay normal ang pag-aaral niya, hindi kagaya ng ating kuya na talagang 2 taon ang hindi po niya na pag-aralan. So sabi nga ng iba, no, sabi po ng iba na hindi naman po ngayong high school, hindi nung elementary makikita ang talino ng isang bata. Makikita po natin yan, no, pagdating ng araw kung successful sila sa kanilang karira, no. So ayan pa lang masasabi ko na, kasi nakikitaan ko po ang ating Kuya Dave ng talagang pagpupursige, no, para makamit niya po ang kanyang ninanais, no, at mag-successful po siya. So sa resources hindi na po natin problemahin, katulad po ng pagkakaalam po natin, kasi kung gusto niyang magnegosyo, andyan po, no, di po ba, no. Pagtapos po siya ng inhinyero is madali na lang po para sa ating Kuya Dave, no, kung paano niya i-spread ang kanyang kaalaman, no. So diyan po natin makikita ang talino, ang galing, no, ng isang tao, at tayo ay hindi naman po nakatingin lang sa talino, no. At alam nating lahat ng ating Kuya Dave ay madiskarte. So ayan, tas katulad nga po ng sabi ko, no, ang biggest competitor ng ating Kuya Dave is ang sarili niya, no. So kung ano ang nakamit ng ating Kuya Dave this year, no, I'm sure, no, next year, in the end of the school year, ay iba na naman po ang award na makakanta nito, no, para sa kanyang magulang, no, at sa ating kanyang mga supporters. So ayan po ang revelasyon, no, sa journey ng ating Kuya Dave, no. And I hope, no, Kuya Dave, this time is nakita mo, no, yung mga
aral, no, na napulot mo sa mga bagay na accidentally is hindi mo kagustuhan, no, or mga maling desisyon, no, 'di ba kuya? Sana makita mo yung mga aral na mapupulot mo doon sa mga maling desisyon na nangyari in the past, at gagamitin mo yon para mas maging matured ka pa, at ma-encourage ka lalo, no, sa pagpursige sa mga gusto mong abutin sa buhay. And gagamitin mo ang mga pagkakamaling yun, no, para gawing salamin, no, at sa susunod ay makikita mo yung mga bagay-bagay na dapat iwasan. So, sa mga kapwa ko naman nagmamahal sa ating Kuya Dave, no, na nalulungkot dahil wala daw honor, no, ang ating Kuya Dave, no. Wag po kayong malungkot kasi sabi ko nga yung honor po na iyan ay pansamantala lamang, no. May susunod pa po, no, may susunod pa po. At alam niyo kung bakit ko nasabing pansamantala lamang? Alam niyo po kung bakit? Kasi po ang ating Kuya Dave ay senior high school this coming school year, no, senior high school. So grade 11 po siya, and grade 12, after grade 12 graduation po ulit. So titingnan po ulit natin kung ano po ang karangalan na madadala makukuha ng ating Kuya Dave after grade 12. Magkukulihiyo pa po, no, ang ating Kuya Dave, no. So ibig sabihin hindi laging bitbit mo yon, no, hindi laging bitbit mo yung with honor na yon, no. Pagpunta mo ng grade 11, hindi po ibig sabihin na with honor ka na naman sa grade 11, hindi po yun, no, hindi po ganun yun. Kasi katulad po ng nasabi ko guys, sa amin may graduate po, no, from elementary to high school, valedictorian, no. Pero nang nag-senior high school, wali. Nung nagkolehiyo, wali. Yung mga walang honor, yung totoo po, no, isa sa classmate ng aking dalaga, nung high school po sila, nung nagkolehiyo po siya, alam niyo kung saan po siya nagkolehiyo? Sa Don Mariano Memorial State University. Napakahirap pong kumuha ng grado diyan kasi pumasok din po ako diyan 1 year, no. Napakataas ang standard po ng eskwelahan na 'yan, no. At grabe, sabi ko nung nagkolehiyo po siya is dumating po ng graduation, nagulat kami. Cum laude. Yung dalaga ko nagulat din kasi hindi niya inaasahan, classmate niya yun at barkada din po niya, no. Hindi niya po inaasahan na magiging cum laude. Hindi ko alam kung stewardess yata yung kurso niya or tourism, basta either tourism or stewardess po yung kurso niya, no. Sa Midla Union po siya nag-aral, no. At sabi ng dalaga ko, sabi ng dalaga ko nung nalaman. Tapos pinatawag po sila ng munisipyo po namin, ng mayor po namin, for the reward, no, is yung anak ko ang hindi nakapunta kasi nagtatrabaho na po siya dati. At that time is nasa Pilipinas po ako nung umuwi po ako dahil naopera ang aking asawa, no. Saka lang po siya pumunta, no, nagpasama po siya sa akin, pinuntan po niya ako sa ospital at sinamahan ko siya umuwi sa amin para lang po pumunta sa office of the mayor namin kasi pinapatawag po siya talaga, no. So sinamahan ko siya, ayun, no. Sabi ko nga yung mga kasamahan niya na cum laude from our municipality, no, at from our mismong national high school sa amin, no, is hindi mo aasahan, no, na makakamit po nila ang pagiging cum laude nung magtapos po sila ng kolehiyo. Ayan po ang sinasabi ko, na hindi porki may honor ka nung nag-graduate ka po ng 4th year, nag-moving up ka ng 4th year, is bit-bit mo yan hanggang ano, hindi po yan. Hindi mo alam kung ano po ang mangyayari sa susunod na taon. So, kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa, Dave supporters, at wag po tayong malumbay. Kasi yung award ng ating Kuya Dave ay napakalaking award po yan, no? Honorary award po yan, na iisa lang po ang makakuha. Yung athlete of the year, yung sinasabi ko pong athlete of the year, no, marami po kami, 4 po kaming nakakuha noon, kung saan po kami, saang sports po kami nag-i-excel,
yung mga pinaka doon sa sports na yon, makakatanggap po ng Athlete of the Year, no? Pero yung MVP na yan, inter-campus yan, inter-school, iisa lang po ang mabibigyan. So napakalaking karangalan po yan for our Kuya Dave, no, na ipagmamalaki mo, no? At ang alam nyo, sa ibang eskwelahan, hindi ko alam kasi sa inyo kung naranasan nyo no? Pero kami kasi, no, yung mga sa amin kasi pag sinabing MVP, titingalain ka na ng mga schoolmates mo. Ang taas-taas na po ng tingin sa'yo kasi MVP yan, no? Magaling yan sa basketball. Yan ang pinakamagaling sa ano natin ng basketball. Ganyan po yan, no? So, wag po kayong malumbay, wag po kayong malungkot. Ito pa lang po ang umpisa ng journey ng pakikibaka ng ating Kuya Dave para po sa pagkamit niya sa kanyang minimithi kung ano man po yan ng kanyang gustong makamit pagdating ng araw, no? Ay pag-pray po natin siya na sana, sabi ko nga is sana sa paglipas ng panahon is mas madali na, no, ang dadaanan ng ating Kuya Dave, magiging smooth na sana, hindi na po kagaya dati na baku-baku na mabato ang dadaanan ng ating Kuya Dave sa pagkamit niya sa kanyang tagumpay, no, papunta sa kanyang tagumpay, no. Hawak kamay lang po tayo, sabayan po natin ang ating Kuya Dave sa kanyang paglalakbay, no. Huwag po nating iiwan ang ating Kuya Dave sa iri, lalo na kung kailan kailangan niya po ang ating suporta at tutuong pagmamahal, no. Paglaban po natin ang ating inumpisahan. Malalim na po, no, ang pundasyon, no, at marami na rin po tayong panahon na iginugol para po sa ganun ay maipakita natin, maiparamdam natin sa batang kargador na ito ang ating tutuong pagmamahal at suporta para sa kanya, no. Kaya ipagpatuloy po natin, guys, huwag po nating sayangin yung mga luha na tumulo, na bumuhos sa ating mga mata noon, sa wala lang, no. Kung tatalikod po tayo ngayon dahil ayaw natin sa mga nangyayari kay Kuya Dave, or dahil ayaw natin, hindi natin gusto ang magulang ni Kuya Dave, is wala pong mangyayari, guys. Sinayang mo lang yung panahon na iginugol mo kay Kuya Dave nung nag-uumpisa pa lang siya sa pagkamit ng kanyang pangarap, no? So hawak kamay at pagpatuloy lang po natin ang pagsuporta sa isang batang kargador na ngayon ay kitang-kita po natin, no, kung paano nag-level up ang kanyang buong pagkatao, no. So sabi ko nga, hindi lang po kasi madali, no, ang laban ng ating Kuya Dave. Kaya yung laban sana na yan ng ating Kuya Dave, lalo na po ngayon na marami pong naiinggit po sa kanya, is makiisa tayo, guys, makisabay po tayo, no. Hawakan natin ng mabuti ang ating Kuya Dave, wag po natin siyang bitawan para hindi po magtagumpay ang mga mapanirang puri or ang mga taong gustong pabagsakin ang ating Kuya Dave. Kung ibaba po nila ang ating Kuya Dave, no, iangat po natin siya ng iangat. Hindi man po natin, sabi ko nga, hindi man po natin maibigay lahat-lahat ng buong pagmamahal at buong suporta, no, dahil sabi nga natin, supporters lang po tayo, no. Iba po ang pagmamahal na naibibigay ng tatay niya at nanay niya at ang pamilya niya talaga, no. Pero yung suporta po natin is malaking bagay yun na makakatulong, no, para maibos ang confidence ng ating Kuya Dave at mag-move forward pa po siya lalo, no. So ayan, guys, no, ladies and gentlemen, mga supporters na nagmamahal kay Kuya Dave at nagmamahal kay Tikram, is keep going lang po tayo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, para masubaybayan po natin kung paano po laruin ni Kuya Dave, no, ang laro ng buhay, no, dahil siya po ang nakakuha ng pinakamataas na award sa larangan ng basketball, is alam ko, no, na talagang lalaruin ito ng mabuti ng ating Kuya Dave para mapagtagumpayan niya ang mga pagsubok, no, ang mga para madaanan niya ng maayos ang mga rough road, no, na kalsada patungo sa kanyang pagkamit ng
tagumpay. So yan guys, thank you guys for supporting Dave, no. Thank you rin sa pagmamahal para sa kanya, at maraming salamat din kahit papaano, no, sa mga sumusuporta pa rin hanggang ngayon sa channel nila ng kanyang tatay. And nagmapasalamat din po ako sa inyo sa pagsuporta nyo sa ating maliit na channel, at sana is nandyan po kayo lagi, no, pagka may live po tayo, may mga uploads po tayo. So ito po ang iyong super nanay, no, Brenda Super Nanay, at magpapaalam po ulit sa inyo, no, ng magandang hapon, at see you po sa susunod. Kita-kita po ulit tayo mamayang gabi guys sa ating live, and thank you for coming and thank you for watching. Enjoy lang po guys, no, ang panunood, at sabi ko nga, ang big revelation is ang Kuya Dave ay ang pinakamalaking kakompetensya niya ay walang iba kundi ang sarili niya. So ako rin siguro gagawin ko rin po yun, no, yung ginawa ng ating kuya din, no, kasi pagka ina-analyze mo, magandang ano yun eh, magandang ladder, magandang step yun, para mas madali sa atin, no, ang pagkamit sa ating mga pangarap. So i-apply ko rin po yun sa aking sarili. So this time guys, bye bye po sa inyo and God bless. See you tonight.